Hi everyone, this is my wife Lucky and my name is... Ulit nga. Hi everyone, my name is PJ and this is my wife Lucky and we've been married for 11 years. Chinek ko yun. Kaya. Okay. Cool siyang husband, cool siyang daddy. Hindi siya basta-basta nagagalit. Very hardworking. Ako naman, opposite. Ano siya, gusto niya nakaplano, gusto niya straightforward gagawin. Pero ako yung nanggugulo ng schedule And dahil doon, nagkakaroon ng chaos, kaya masaya. Kasi everyday meron kang kailangang lutasin. So, 7 things we have learned about our marriage. First thing is... Patience, number 1. Kailangan talaga, 3 yung mga anak namin. And plus pa yung magkaiba yung ugali namin. Naalala ko may nagkwento sa akin, para mas tumagal yung marriage nyo, sometimes you have to learn how to bite your tongue. Kahit nagalit ka na, or alam mo yung emotion mo, nandyan, matuto kang magpigil sa gusto mong sabihin. Kasi yun yung relationship nyo sa husband and wife, na kapag may sinabi kang hindi maganda, nakakasakit, hindi mo na yun mababalikan. Ikaw, may gusto kayo share? Patience. Marami ako niyan, di ba? Mag-boyfriend pa lang kaming dalawa. Baon-baon ko na yan. Dahil hindi kami matutuloy na magiging mag-asawa kung wala niyan eh. Pag nag-asawa lang, kailangan mas dagdagan mo. Number 2, trusting the process. Okay, trust the process. Meron kang mga goals bilang mag-asawa, bilang pamilya. Gusto mo 5 years, sana ganito na yung achieve natin. 10 years, sana ganito na. Pero kailangan magtiwala ka sa proseso. At kung ano man yung gusto ni Lord para sa buhay nyo ay mangyayari sa tamang oras. Kahit na magpumilit ka, hindi siya mangyayari. Masasaktan ka lang minsan kapag masyado kang nagpumilit. Ikaw, Yung sa akin naman, trusting the process. Bilang tatay, alam ko marami kang gustong ibago sa sarili ko para maging talagang perfect tatay, di ba? Pero yung trust the process, parang wag mong pilitin kagad na maging ganun ang tatay. Kaya thank you dahil yung process, nandun tayo sa trusting the process. Hindi tayo nagigiba kahit hindi pa nandun talaga sa ganong hubog. Sana may perfect na tatay na makita natin. So example nga no, sa trusting the process, yung halimbawa meron bilang babae, bilang nanay, bilang asawa, meron kang gusto sana yung asawa ko ganito, sana hindi na niya ginagawa yung mga ganito, yung bisyo, ganun. Kahit na anong pilit mo, mag-aaway-aaway lang kayo. Tama yung sinasabi sa fellowship na kailangan ipagdasal mo lang siya and maniwala ka na sa tamang oras mangyayari din. Okay. Number 3, communicate clearly. Ako bilang lalaki, guilty ako dyan. Kailangan tingnan mo siya at pakinggan mo lang siya, yung mga babae, di ba? Para sa ating mga lalaki, mahirap gawin yun. Pwede kasing may ginagawa tayo, pero naririnig naman natin siya. Pero ang gusto kasi nila, tingnan mo sila at Pakinggan. kang mabuti. Kasi ang lalaki, gusto nila straight to the point na usapan. Yun namang mga babae. Gusto, medyo ganyan detalyado. yun. Gusto, bakit nangyari to? Anong sumunod? Anong gagawin mo pagkatapos? So, doon nagkakaroon ng conflict. And yun nga, yung sinasabi sa fellowship na kapag meron kang gustong sabihin, no, lalong tayong mga babae, minsan paparinig ka pa, or minsan magtatampo ka kasi hindi niya nagawa, or hindi niya natugunan yung need mo, mali yung magkaroon ka ng ganong expectation. Kasi yun nga, minsan sila, yun lang iniisip nila at that point. So, kung meron kang gusto mangyari, sabihin mo. Simple. Number 4, take time and effort to appreciate your spouse. Napakalalim eh. Kasi guilty ako dyan eh. Kailangan, kung hindi natural, ako hindi natural sa akin kasi na everyday sabihin ko sa kanya na, ang ganda mo, ganyan. Parang sa akin, natural na maganda siya talaga. Pero dapat mag-effort tayo na sabihin natin everyday. So, yun yung kasi yung gusto niya. So, kailangan mag-effort tayo na mabigay natin. So, kahit yung maliliit na bagay, appreciate natin. Naalala ko yun yung sinabi ni Kuya JR na kahit na maliliit na bagay lang na nakita mo, ginawa ng asawa mo, lalo na kung alam mong hindi niya ginagawa normally, say thank you
No? Yung talagang salitang thank you. Hindi lang may inspire siyang ulitin yon, pero yun nga, ikaw, mas mapapakita mo yung appreciation mo para sa kanya. Number 5, wives value love while husbands value respect more. Hindi naman sa we don't value respect, no? Pero bilang babae, kapag nararamdaman mo na minamahal ka ng iyong husband, masaya yun. Masaya ka with that. Number 5, wives value love while husbands value respect more. Oh, wives value love. Kasi diba gusto mo, Lumabo na. love kita, di ba? Oo. Tapos ako, respect. Kasi ang gusto namin talaga mga lalaki. Number 1, may bisita ka, di ba? Gusto mo, aasikasuhin mo yung bisita mo. Lalong-lalo kami mga lalaki, di ba? Yung asawa namin, pag nag-asikaso yun ng bisita namin, yun respect yun. Hindi ganun ka big thing sa mga babae yun. Lambing. Pero sa amin, big thing yun. Okay. So, sa babae, yung parang lalambingin ka, yung sasabihan ka ng affectionate words. I think hindi masyadong malaking issue yun para sa mga lalaki. Love for the wives and respect for the husband. Number 6, know your partner's Love language. Ikaw, ang love language mo ay Service. acts of service. Ako naman, words of affirmation. Ibig sabihin nun, kapag sinasabihan ako ng mga affectionate words, mas na-appreciate ko yun. Siya naman, kapag pinagsisilbihan. Ano yung sa kape? Kahit sabihan niya ako ng 100 I love you sa isang araw, bigyan niya lang ako ng isang kape sa umaga, okay na ako dun. Siya naman, pag binigyan ko siya ng kape, hindi niya. Mas gusto niya nasabihan ko siya ng 100 beses na ang ganda-ganda. Grabe naman. Parang yun naman Ganun talaga naman yung talaga gusto ko. Hindi naman, eh. mga, di ba yung mga Okay. mga babae. Unless yung asawa niyo lalaki gusto sabihin ng pogi araw-araw. E di ibigay niyo. Yun yung gusto niyo. Okay, Last. Number 7, ikaw na gumasa. Pray together, strive to put God first. So, yan yung pinakahuli at isa sa pinakamahirap. Kasi Pero pinaka-importante. pinaka-importante. Pray together and yung strive to put God first. Kailangan gawin every day. And kung may mga anak, diba? Turo natin sa kanila kasi sila ang nag-remind sa amin every day sa gabi before matulog. Medyo tutulog na kami, si Moy pa yung tatayo. Sabihin niya, hindi pa nag-pray. Kasi sabihin niya, ayaw niya magkaroon ng bad dream. I think yung putting God first, kailangan ma-establish nyo sa family. Kasi kapag nilagay nyo si Lord na una-una, yun nga, mas madaling mag-submit yung wife, mas madaling magpakumbaba, mas madaling magpatawad, at yung mga bagay na kung wala si Lord sa buhay natin ay mahirap talaga. So, yun, building a strong faith sa inyong pamilya ay napaka-important. Sa Couples Family pala, 4 years na kaming nandito sa Couples Family na nag-a-attend. Ang misis ko ay na-invite. Nag-a-attend na siya for ilang weeks. In-invite niya ako, ayokong umattend kasi hindi ko gusto talaga. Eventually, kaka-attend din ng kaka-attend, napansin ko, bumabait siya ng bumabait. Hindi niya na ako pinipigilan gumala. Masyado. Anyway, Kaya? hanggang sa isang beses sabi niya sa akin, sige papayagan kita, parang gano'n di ba? Basta mag-attend tayo. So, nangyayari ako, di ba? Attend ka lang. Magagawa mo na kung anong gusto mo. Eventually, ka-attend ko ng ka-attend. Nagustuhan ko siya. Kaya hanggang ngayon, nandito kami after 4 years. And anong mga natutunan ako bilang member ng couples. Personally, natutunan ko is okay lang naman maging member ng couple kahit na sino ka. Kahit hindi sinasabi dito na kailangan perfect family kayo. Hindi kailangan perfect ka kung, di ba, lahat tayo may mga personal na pinagdadaanan. So, ang gusto ko dito yung experience ng bawat couples na nabibigay na iba-iba kasi ang reaction ng bawat couple sa bawat teaching saka bawat experience na i-share, di ba? Ako, para sa akin yung best takeaway ko from the couples family would be surrounding myself with people na alam mong hihilahin ka pataas or hihilahin ka towards the right direction.
No, ba pag may mga na-encounter kang problem, mag-share ka lang. And yung iba nating mga kasamahan. Tapos, ang ibibigay nila sa yung advice, confident ka na hihilahin ka sa tamang direksyon. Kasi syempre, kapag ang kasama mo yung mga taong parang, halimbawa, mag-share ako about problem sa'yo. Tapos, ang sasabihin nila, ay, oo, ganyan talaga yung mga lalaki. Wala nang pag-asa, mga ganyan. So, natural, magagalit ka lalo, at yung mga ganong bagay. So, surrounding yourself with people na alam mong makakatulong sa married life nyo, syempre, doon ka madadala. So, yun. Isa lang yun sa napakaraming kabutihan and positive effect sa amin ng couples. And isang maganda doon sa couples fellowship, kahit ilang beses kang ma-absent, tatanggapin ka pa rin. Di ba? So, thank you. Ako lang masasabi ko about marriage, mahirap, pero ginagawa yan ni Lord sa atin. Para yung, kasi imagine nyo lang sa isang graph, di ba? Kung ang buhay natin, ganyan. Masarap yun. Kaya lang, mas maganda, ginagawa ni Lord, gumagano ganyan. Adventure, tinuturuan ka, paano, ganito, lahat yan, ganyan, danasan mo yan. Dadalhin ka niya sa Yung, kung saan ka alam niya, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Wala ka Yun nang lang. isipin. Wala ka nang isipin. So, thank you and maraming salamat sa pakikinig nyo. Kami po ang Manimban family and patuloy na nagmamahal. To God be all the